Hi guys! Welcome to day 12 of our free UPCAT review kung saan tinuturo ko sa inyo ang mga concept na lalabas sa UPCAT. So ang topic natin for today is perimeter area, volume, and unit conversion sa mathematics portion. So sabi nga dito guys, ang topic natin for today is not conceptual, hindi tayo mag-learn ng panibagong kung ano-ano, kundi ang gagawin natin is mag-memorize tayo ng mga formula for both the perimeter and area of flat dimensional figures and solid which are two-dimensional figures. So, simulan na natin sa perimeter. So guys, ang perimeter kasi of a plane figure is the total distance around it. It is found by adding the lengths of its sides. Ibig sabihin guys, kapag perimeter is most likely addition ng node dito. A circle kasi guys has no straight side, so its perimeter is instead called the circumference. Ang circle kasi, di ba nga sabi ang perimeter is a side, halimbawa. For example, ang triangle, okay, para makuha mo yung perimeter, ano lang, papag-add mo lang tsaka ito. Papag-add mo lang yung lahat. Tapos, ang ang circle kasi is wala silang sides, kaya tinatawag yung imbis na perimeter ang tawag, circumference, okay? So, dito na tayo sa, dito tayo, sumunod na natin sa plane figures. Again guys, sa triangle, ito lang yung formula, a plus b plus c. Para i-add mo lang talaga siya, literal, sa yung perimeters. Bale, P is equal to 3S if equilateral. Kasi syempre, di ba guys, diniscuss ko last video na kapag equilateral is, ibig sabihin, equal lahat ng sides, di ba? Equal tong side na to, equal tong side na to, equal tong side na to. So, kailangan mo lang i-times sa 3 yung isang side para malaman yung perimeter if equilateral. Ang square naman guys, kapag kasi square, automatic kapag square is same lang yung length ng side na to, ng side na to, ng side na to, at ng side na to. Kaya naman, ang gagawin mo lang is kumuha ka lang ng isang side, halimbawa ayan, tapos, kumari, 5 yan, 5 centimeter. Tapos, i-times mo lang yun sa 4 para makuha mo yung value ng perimeter. Ganun lang kadali ang square. Ang rectangle naman guys, hindi kasi siya equal. Ang rectangle, hindi equal ang length at ang width. For example, di ba? Ang rectangle kasi ganito. So, iba yung formula niya sa squares. Ganito yung formula. 2L plus 2W or 2 times L plus W. Kasi yung iba lang dyan is distribution lang, di ba? Okay, so that's it for rectangle. So, pa-times mo. Kumbaga, kapag add mo tong, kumbaga, 2 times this one, kapag add mo lang to, wala siya guys. Tapos, ang regular polygon naman, kung di mo alam yung sides is, ito yung formula niya. Tawa sa mga, ayun, mga ganyan. Ang circle naman, yung circumference para makuha, ito naman yung formula dyan. 2 pi r or pi d. Same lang ang 2, bale c is equal to 2 pi r is equal to pi d. Kasi guys, iba nga last video na pag-usapan natin kung ano ba yung diameter at kung ano ba yung radius. Ang, kumbaga ako may circle ka, ang radius kasi is ito lang. Meanwhile, ang diameter naman is ayang buong yan. So that's why, kapag grade ka pa, kaya valid yung 2 pi r is dahil kalahati lang naman talaga. So, para mabuo yan, kailangan lang, tanggalin mo lang yung 2. Kasi buo na yun, pag diameter. So, mayroon ditong worked example. Sagutan nga natin, sabi dito, a rectangular lot measures 18 meters by 25 meters. So, meron daw rectangular lot na ganyan. Ang length niya daw is 25 meters, while ang width naman is 25, di ba? So, ganito lang, guys. 2 times 18 plus 25, which is 2 times 43, equals 86 meters. So, meron pa isang worked example dyan. Pwede nyo yung screenshot para ma-review kayo, para may masimulan kayo. So, dito naman tayo sa number 2, which is the area of plane figures. The area of a plane figure, guys, is the amount of two-dimensional space that it encloses. It is always expressed in square units. Bali, guys, pag area ang usapan, it is always expressed in square units. Ibig sabihin, lagi siya may parang exponent na ganyan. Mataas ng kahit anong unit na gagawin dito. Kasi nga, two-dimensional space siya. Okay?
So, ito yung mga formulas dyan, guys. Pwede nyo siyang screenshot para hindi na kayo malito. So, triangle, ganyan lang. 1/2 times based on side. Ayan lang yung mga, formula for area. Pwede nyo siyang screenshot. So, I don't need to discuss this na kasi guys, ang gagawin nyo lang talaga is, ang gagawin nyo lang talaga is, inasauluhin nyo lang, nasauluhin nyo lang yung mga formula. May mga nagtatanong sa akin kapag nagla-live ako, or sa nag-message sa akin, or nagko-comment, kung kailangan ba daw ba memorize lahat ng formulas. Well, sa geometry, yes, kailangan memorize mo lahat ng formulas. Siguro mga formula na worth taking note of are the formula sa sequences, formula dito sa geometry, ganun. Okay, so yan, screenshot mo na. And may work example tayo dito, pwede nyo sinutan yan. Ayan, nasabi dito. A triangular garden bed is a base of 16 centimeters and a height of 9 centimeters. Find its area. So, ito lang yung ginawa niya. Literal niya, apply mo lang yung formula na yan. So guys, yung nasa sinasabi ko, yung formulas ay sa uluhin nyo lang and weeks na kayo sa part na to ng geometry. Okay? So, saan tayo? Dito na tayo, no, sa volume of solid figures. Ngayon naman, ang volume naman is the amount of three-dimensional space. Kumbaga, di ba ang perimeter at saka ang area ay two-dimensional space. Ang volume naman ay para sa mga three-dimensional space. And ito yung mga formula nila. Ayan. Ayan mga formula for mga three-dimensional shapes natin. Cubic naman sila, cubic units naman. Kung ang volume ay square units, dito naman cubic units. Hindi siya may 3 sa taas ng unit na ginagamit. Okay, take note of that. Kaya lang yung mga formula na ginagamit dyan. Take a screenshot lang guys. Again, and then may good example lang dito. Kaya kailangan nyo lang talaga gawin sa part na to ng geometry is i-memorize nyo lang yung formulas. Ito naman yung unit conversion. So, yun nga, importante ang unit conversion, guys, kasi kapag namali kayo ng units, automatically yung mali na yung sagot nyo. So, dapat marunong talaga kayo mag-convert. Sobrang essential din ito pag nasa college na kayo. Dapat alam niyo na lahat ng ibig sabihin na para mas madalian ang buhay na. Kasi syempre, kilo, 1,000 yan. Diba? Basta yan, memorize yan, guys. Tapos, ayan o. Ito rin, dapat rin siguro, malaman nyo to, itong mga common English to metric equivalents. Like, ang 1 inch, guys, that is 2.54 centimeters. Ang 1 mile is 1.609 kilometers. And ang kilogram ay 2.2 pounds. Mhm. The most common of katrap is forgetting that a conversion factor must be squared when converting area units and cubed when converting volume units. Since area and volume scale differently from plane length. So yun guys, sabi nga, an of katrap, a common of katrap is hindi nila is nagkakamali yung mga tao, basta dapat guys, kapag area, dapat ang unit mo is naka-square. Square, unit square, di ba? While ang cube naman, ay niyan ang volume naman, is naka-unit cube, okay? Naintindihan yun. So, ngayon, meron ditong work example ulit for unit conversion, pati practice questions na rin for everything, may answer keys na rin yan. So, kindly take a screenshot if gusto niya magsigot on your own. And, yun lang for the topic for today. I know na medyo nagmamadali tayo and hindi siya deep dive. Kasi guys, ito ay your memorization lang. I can't teach you. Alangan naman banggit-banggit ko pa sila lahat, di ba? So, what you can do is just take a screenshot of these reviewers para may masagutan kayo on your own. Okay guys, yun lang for our video today sa mathematics portion and I'll see you in the next one. Bye-bye!